Sa lahat ng mga pamilya dyan sa Pilipinas na may mga kamag-anak sa abroad, ito makinig kayo, meron akong ikukwento sa inyo, may isi-share ako sa inyong nangyari dito sa work namin. Meron kaming kasama sa work, pero hindi ko nababanggitin ang pangalan niya ha. Nagtatrabaho siya dito, nagdo-double job siya. Tapos isang araw, paglabas ko ng staff room, nandoon siya nakaupo. Actually, hindi ko alam na galit siya. Biniro ko pa siya, tapos ang alam mo na, pag ano ko sa kanya, pag biro, napatingin siya sa akin, yung parang nakatulala, na, hindi ko alam talaga na galit siya. Tapos hindi siya sumagot, so dumiretso na ako kasi may pinuntahan lang ako, may kinuha ako sa car ko. Tapos pagbalik ko, sabi sa akin ng kasama ko, sabi niya, "Huy, ba't mo biniro yun? Galit na galit pa naman yun." Nagulat ako, sabi ko, naku, hindi ko naman alam. Alam mo ba kung bakit siya galit na galit? Lahat na ng mura ginawa niya na, naririnig namin. Lahat na ng mura, sinabi niya na. Basta lahat na ng mura, Bisaya siya eh. Lahat na ng mura, sinabi niya na sa kung sino man yung kausap niya sa telepono. Galit na galit talaga siya. Tapos sabi ko nga sa kasama ko sa work, sabi ng kasama kong katabi ko, sabi niya, "Halika na, alis na tayo dito." At parang gusto kong tumawa. Kasi yung mga iba niyang mura, para bang nakakatawa. Akala mo kung sino yung kausap niya. Tapos nung pagdating namin sa loob, nasalubong ko siya, napatingin siya sa akin eh. Actually, nakalimutan ko nga mag-sorry sa kanya na biniro ko siya. Hindi ko naman kasi alam na galit siya. Biniro ko siya, tapos ganun pala, sobra pala ang galit niya. Tapos nung nakita ko siya, tinanong ko, sabi ko, "Uy, sorry, kati ilong ko. Bakit ba kanina galit na galit ka?" Sabi ko sa kanya, sabi niya, "Alam mo pati kung bakit ako galit na galit? Dahil sa pamilya sa Pilipinas." Yun ang sabi niya, dahil sa pamilya sa Pilipinas. Sabi ko, "Bakit naman? Paano ba naman hingi ng pera sa akin? Ako dito nagtatrabaho ng 2 trabaho ko. Tapos ako pa yung nawawalan, ako pa yung zero." Sabi niya ganyan. Ang ibig niyang sabihin, 2 ang trabaho niya, kaliwa kanan. Wala siyang pahinga, 7 days a week siya nagtatrabaho, just imagine. Tapos, wala pa siyang pera. Kasi nga daw, nauubos ka papadala sa Pilipinas. So, nakakaawa siya. Naawa ako sa kanya actually talaga. Kasi nga, hindi naman siya, kumbaga sa makikita mo yung katawan niya, para talaga siyang pagod na pagod, stress na siya, kapapadala. Alam mo ba yung sinabi ko sa kanya? Sabi ko, "So, para hindi ka ma-stress, hindi ka mawalan, mauubusan, wag mo silang padalhan." Sabi ko sa kanyang ganun. Minsan sabi ko, kailangan mo silang tiisin. Wag kang padala ng padala. Alam mo ba ang sabi niya? Sabi niya, "Kasi ate, kung ano man ang mangyari doon, ako na naman ang sisihin kasi ganito, ganyan, ganyan." Sabi niya ganyan. So, sa akin lang naman, kayong mga nasa Pilipinas dyan, isipin nyo naman yung mga kamag-anak nyo dito, kung ano ang ginagawa nila, kung ano ang trabaho nila. Kayo ba, nakamusta nyo ba sila? Kinakamusta nyo ba sila araw-araw kung ano ginagawa nila, kumain na ba sila or ano? Hindi lang yung makapag-text lang kayo, makapagtawag lang kayo, hihingi kayo ng pera. Kala nyo yung mga tao dito na may bangko. Kaya nung kasama ko, sa totoo lang, awang-awa ako sa kanya nung nakita ko siya. Kaya nga pag makita ko nga mamaya yun, magsusorry ako sa kanya. Actually, hindi pa ako nakahingi ng sorry sa kanya na biniro-biro ko siya ng ganun na lang. Hindi ko alam na galit na pala siya. Sabi nga ng isa kong kasama, sabi niya, umuusok na yung ilong nung kagagalit kanina pa. Mura siya ng mura talaga sa telepono. Sabi ko sa kanya, wala namang magawa yung mura mo. Kahit murahin mo pa sila ng ganun, ikaw lang mai-stress. Mamaya atakihin ka pa dyan. Yun ang sinabi ko sa kanya. Kaya, kayo naman, siyempre, dahan-dahan kayo sa paghingi. Kung mabigyan kayo ng isa, magsumikap naman kayo sa sarili niyo. Huwag kayo dumepende dito sa kamag-anak niyo na sa abroad. Hindi nyo alam kung anong ang trabaho nila dito. Nagpapakahirap sila. Wala nang minsan kain-kain, dire-diretso. Imagine, 7 days a week siya nagtatrabaho. Parang may padala dyan sa Pilipinas. Yan, nakakaawa siya, sa totoo lang. Awang-awa kami sa kanya nung nalaman namin yun. Nakala nga namin ex-husband niya yung kausap niya, kung gano'n na lang niya murahin eh. Lahat na talaga ng mura sinabi niya na. Ayoko na rin banggitin kung paano yung mga mura niya, basta Bisaya ang pagkamura niya. Kaya naman kayo, intindihin niyo yung mga tao dito. Hindi lang din naman kami nagtatrabaho dito. Actually, kasama na rin ako kasi dito rin ako sa ibang bansa eh. Nagtatrabaho rin kami dito, nagpapakahirap, kumakayod para kumita.
Siyempre kayo naman, may kanya-kanya tayong mga expenses, may kanya-kanya tayong mga buhay. Kaya magsumikap din kayo sa sarili nyo. Wag lang kayo umasa sa kamag-anak nyo. Kamag-anak nyo nandito, akala nyo naman ganun kalaki ang sweldo, ganun kalaki ang kinikita. Siyempre kung dito din naman yan gastusin, maliit lang din naman yun. Tsaka wala nang pahinga yung tao. Ay Diyos ko, Ginoo, kakaawa siya. Awang-awa kami sa kanya talaga na ganun ang nangyari sa kanya. Ganun na lang siya, para na siyang atakihin sa puso sa galit niya sa telepono. Hindi mo alam kung sinong kausap niya. Yung pala sabi niya, mga kamag-anak daw dyan sa Pilipinas ang kausap niya dahil walang tigil kahihingi ng pera. So sana naman maging naman kayo, maging aware, or ewan ko kung paano ko sasabihin yun. Intindihin nyo, matuto kayong lumugar, kumbaga. Magsumikap kayo para sa sarili nyo. Huwag lang kayong hingi ng hingi sa mga kamag-anak nyo. Kasi sila nagpapakahirap din yan magtrabaho. Para lang din kumita ng pera, hindi lang para sa inyo. Para may sarili din yan silang pamilya na sinusuportahan at mga bills na binabayaran. Kaya yun lang. Salamat sa pakikinig. At ako lang naman ay gusto ko lang i-share sa inyo yung na-experience ko kahapon. Actually, hindi kahapon, Friday. Doon sa kasama ko na nakakaawa siya dahil sa mga tao, sa mga kamag-anak sa Pilipinas na hingi ng hingi. So, yun lang.